Okay, ito ang pagsusuri natin sa kaso ng BDO versus People, GR number 255367 na lumabas noong October 2, 2024. Paano kung isang araw, dahil sa pagkakamali ng bangko, ang ATM card mo biglang magkalaman ng 60 million pesos? Kukunin mo ba? At kung kukunin mo, pagnanakaw ba to o simpleng utang lang? Ang kasong to, tungkol yan sa isang depositor na nakapag-withdraw ng milyon-milyon dahil sa isang overcrediting error. At dito, nakita yung laban ng bangko na mabawi ang pera kahit pa ang gobyerno mismo pumanig sa akusado. Una, yung mga pangyayari. Isang babae, si Ruby Alda, na nasa Dubai, may BDO Fast Card. Dahil sa isang system glitch, yung account niyang may 1.6 million lang, nakapag-withdraw siya ng mahigit 62 million pesos. Sinampahan siya ng estafa at na-convict siya ng Regional Trial Court. Pangalawa, yung sorpresa sa Court of Appeals. Dito nagkaroon ng twist. Yung abogado ng gobyerno, ang Office of the Solicitor General, nagrekomenda na i-acquit o palayain si Ruby. Dahil dito, sinubukan ng BDO na sumali sa apela para protektahan ang interes nila, pero tinanggihan sila. Teka muna, kung gusto mo ng ganitong content, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi mo ako makita sa iyong newsfeed. At panghuli, ang desisyon ng Korte Suprema. Kinatigan nila ang BDO, pinayagan nilang mag-intervene. Ang doktrina dito, ang biktima sa isang kasong kriminal ay may karapatang sumali sa anumang yugto ng kaso para protektahan ang karapatan niya sa danyos. Sa madaling salita, pinagtipid ng Korte Suprema na ang karapatan ng biktima na habulin ng danyos ay hindi pwedeng basta-basta isantabi. I pray for your success. Ingat po palagi. Thank you for supporting this page. Huwag kalimutang mag-subscribe. Tandaan, ang pagsasara ng pagkakamali ng iba ay hindi nagiging karapatan mo. Ang perang napunta sa iyo ng hindi sadya ay hindi mo pag-aari at may obligasyon kang isauli ito.